Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 451 hanggang Kabanata 460. Kabanata 451. Ngumiti si Gulongto at sinabi, Ginoo Liu, nakikipagkita lang si Ginoo Go sa isang kaibigan dito, pero napakabilis mo namang dumating, mukhang mataas ang katayuan ng batang ito sa puso mo. Ngayon, ang kanyang anak ay hindi na nasa panganib ng kanyang buhay, at hindi na nagmamalasakit si Yehan sa kanyang mga tauhan na nagkasala sa kanya, kaya't mas nakakarelax si Gulongto, ngunit ang kanyang anak ay hindi nakakaalam dahil sa pamilya Liu. Ang pagkakasala kay Yehan ay nagdulot kay Gulongto ng ilang hindi pagsang-ayon sa pamilya Liu. Ang katayuan ng aking pamilya Liu ay hindi mababa sa aking puso. Mahinahon na sinabi ni Liu Guangzhang, tumingin siya kay Liu Rulong na nakaluhod pa rin sa lupa sa sandaling iyon at sinabi, Rulong, tumayo ka at lumuhod sa lupa, paano ka magmumukhang anak ng aking pamilya Liu? Mga ina po. Lolo, hindi ko po kaya. Naiiyak na sinabi ni Liu Rulong. Walang kwenta ka, wala ka man lang lakas ng loob. Anak ka ba talaga ng aking anak na si Liu Jian? Ngayon gusto kong makita kung sino ang papatay sa anak ng aking anak na si Liu Jian. Tumingin ang ama ni Liu Rulong sa likod ni Yehan, nakatingin din si Liu Guangzhang sa likod ni Yehan na may galit sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kanilang tingin, dahan-dahang lumingon si Yehan. Tumingin siya kay Liu Guangzhang at nakangiting sinabi, Ginoo Liu Guangzhang, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala, Yehan. May bahid ng pagkagulat sa boses ni Liu Guangzhang, ngunit matapos makita si Yehan, nanatili rin ang kanyang mga mata. Ngayon, ang binata sa harap niya ay hindi na ang binata sa Tengchong. Noong panahong iyon, ang binatang ito ay baguhan pa lamang, at itinuring lamang siya ni Liu Guangzhang bilang isang natitirang binata, ngunit ngayon, ang binata sa harap niya ay sikat na, anuman ang antas, ang katayuan ng binatang ito ay nasa itaas niya. Hehe, matandang Ginoo Liu, mangyaring umupo ka. Tumayo si Yehan at hiniling kay Liu Guangzhang na umupo. Matapos tingnan ni Liu Guangzhang ang kanyang apo, umupo siya sa tabi ni Yehan at sinabi, Yehan, ano ba ang nangyayari dito ngayon? Kung ang aking apo ay nagkasala sa iyo, sana ay pakitunguhan mo ako bilang isang matandang lalaki. Paano mo siya pakakawalan para mailigtas ang mukha? Ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoo Liu, ang sinabi mo ay nagdulot sa akin ng kahihiyan. Kung may gustong pumatay sa iyo, pakakawalan mo ba siya? Ano? Nang marinig ito ni Liu Guangzhang, nagbago ang kanyang mukha. Mukhang nasanay na ang kanyang apo sa pagpapalayaw sa kanya at pagpatay kay Yehan. Natatakot ako, nakakaunti lang ang mga tao sa buong timog na maglakas loob na magsabi ng ganoon. Ang walang kwentang iyon ay naglakas loob na gawin ito, hindi nakakagulat na humingi siya ng tulong sa bahay. Rulong, totoo ba ito? Tumingin si Liu Guangzhang kay Liu Rulong na nakaluhod sa lupa at nagtanong ng may pangit na mukha. Ibinaba ni Liu Rulong ang kanyang ulo at nanahimik. Nang makita ito, bumantong hininga si Liu Guangzhang sa kanyang puso, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan, sinabi niya, Yehan, hindi ko alam kung paano mo siya pakakawalan. Hanggat hihilingin mo, ako, si Liu Guangzhang, ay gagawin ko ang aking makakaya, at gagawin ko ang aking makakaya. Tumingin si Yehan kay Liu Guangzhang at sinabi, Ginoo Liu, dapat mong malaman na nasa madilim na panig ako na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, kapag nakikipag-ugnayan sa mga kaaway, ang aking prinsipyo ay palaging patayin sila ayon sa nararapat, at hindi ako mag-iiwan ng anumang bagay para sa kanila. Anumang pagkakataon na makipaglaban sa akin, kaya, paano mo ako hihilingin na pakawalan siya? Lalong naging pangit ang kutis ni Liu Guangzhang, at wala siyang sinabi. Gusto ng kanyang apo na patayin si Yehan, kaya imposible na humingi ng tulong sa iba para pakawalan siya ngayon, maliban kung may malaking pakinabang na maaaring makaakit kay Yehan. O may sapat silang kapangyarihan upang labanan si Yehan, ngunit para sa pamilya Liu, mas maaasahan ang una. Kahit na ang pamilya Liu ay tumagal ng daan-daang taon, sila ay isang pamilya lamang sa negosyo at walang puwersa upang labanan si Yehan, isang walang puso na tao. Yehan, paano mo siya pakakawalan? Tumingin si Liu Guangzhang kay Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, Ginoo Liu, sa katunayan, nang dumating ako sa Sanya sa pagkakataong ito,
orihinal na dumating ako upang makipagnegosyo sa pamilya Liu, ngunit okay lang kung ang iyong apo ay nagkasala sa akin ng walang dahilan, ngunit gusto niya akong patayin sa huli. Ngayon, ikaw talagang nahirapan ako. Mag-usap tungkol sa negosyo. Nakarinig ng nakatagong kahulugan na ipinahayag sa mga salita ni Yehan, sinabi ni Liu Guangzhang, Yehan, ilang beses na tayong nagkita, kaya't sabihin mo kung mayroon kang sasabihin. Walang pakundangan na sinabi ni Yehan, Ginoo Liu, para sabihin ko sa iyo ang totoo, dumating ako sa Sanya sa pagkakataong ito upang bilhin ang alahas ni Liu, ngunit ang pag-uugali ng iyong apo ay lubos na nagbawas sa aking impresyon sa alahas ni Liu, kaya't hindi ako nagpaplano na bumili ngayon. Ikaw ang alahas ni Liu, papatayin ko siya, at pagkatapos ay gagamitin ko ang normal na paraan upang talunin ang alahas ni Liu, kaya, mula ngayon, ang alahas ni Liu ay ang kalaban ng alahas ni Zhou, at maging ang kaaway ng aking Yehan, tinatrato ko ito ang ginagawa ng kaaway, huwag mag-iwan ng anumang puwang. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mga mukha ni na Liu Guangzhang at Liu Jian. Nagulat na sila nang hilingin ni Yehan na bilhin ang alahas ni Liu. Pagkatapos ng lahat, kahit na pumayag ang kanilang pamilya Liu sa pagbili ni Yehan ng alahas ni Liu, magkakahalaga ito ng malaking halaga ng pera. Makukuha ba ni Yehan ang mga pondo? Huwag nating pag-usapan ang mga ito, ang huling dalawang salita ni Yehan ang dahilan kung bakit nagbago ng husto ang mga mukha ni na Liu Guangzhang at Liu Jian. Ang alahas ni Zhou ay mabilis na umunlad ngayong taon, at naging isang baguhan na higanti sa industriya ng alahas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Tinya Group. Bagaman hindi sila kasing ganda ng kanilang alahas ni Liu sa mga tuntunin ng mga channel sa merkado, ngunit ang kanilang mga prospect sa pag-unlad at mga koneksyon ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang alahas ni Liu. Kung talagang gustong harapin ng alahas ni Zhou ang alahas ni Liu, ang alahas ni Liu, na papalubog na, ay makakapag-suporta pa ba ilang taon ka nang nabubuhay. Bukod dito, sa sandaling maging kaaway ka ni Yehan, hindi mailarawan ang mga kahihinatnan. Kahit natalunin ng alahas ni Liu ang alahas ni Zhou sa mall, palihim, hindi kailanman mapipigilan ni Yehan si Yehan at makasakit sa kanya. Posible para sa pamilya Liu na mapuksa. Sa sandaling ito, biglang hindi na nagustuhan ni Liu Guangzhang si Liu Rulong dahil ang kanyang apo ay naglagay ng buong pamilya Liu sa isang mahirap na kalagayan, at kung siya ay medyo hindi maingat, ang pamilya Liu ay mapapahamak. Yehan? Magkaibigan tayo na nagtulungan sa Tengchong, kaya bakit ginagawa mong masyadong tense ang relasyon? Kung talagang gusto mong bilhin ang alahas ni Liu, maaari tayong umupo at mag-usap ng maayos. Alam kong kaya mo ito sa iyong kasalukuyang kakayahan, ngunit ano ang makukuha mo kung sisirain mo ang pamilya Liu? Pansamantalang kaluwagan lang ito. Huminga ng malalim si Liu Guangzhang, tumingin kay Yehan at sinabi. Bukod dito, kahit na kaya mong sirain ang aking pamilya Liu, talagang iniisip mo ba na hindi ka magbabayad ng presyo? Kahit na ang aking pamilya Liu ay papalubog na ngayon, ngunit ang malakas na background at relasyon ay naroon pa rin. Naging kaaway tayo. Sa iyo hindi ito makakabuti. Nakarinig nito, nakangiti ng bahagya si Yehan, Ginoo Liu, ibig mo bang sabihin na gusto mong bilhin ko ang alahas ni Liu? Maaari tayong mag-usap ng maayos tungkol sa bagay na ito. Kalmado na sinabi ni Liu Guangzhang, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Alam ni Liu Guangzhang na ang tanging paraan ngayon ay hayaan si Yehan na bilhin ang pamilya Liu, hindi natin pag-uusapan kung paano ito gagawin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ang pinakamahalagang bagay ay patatagin si Yehan at maging kaaway ni Yehan. Hindi kayang bayaran ng pamilya Liu ang ganitong presyo. Parang tahimik at nag-iisip si Yehan, palihim na tumawa si Zhou Yuner habang nakatingin sa kanyang nakakunot na noo. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Liu ay maaaring talagang patayin ng malupit ng maliit na lalaking ito. Ginoo Liu, dahil napag-usapan na natin ito, ako, si Yehan, ay hindi magiging uri ng tao na gagawa ng sarili niyang bagay at walang pakundangan tungkol sa mga kahihinatnan. Tumingin si Yehan kay Ginoo Liu at sinabi, okay lang na bilhin ang alahas ni Liu, at kaya ko ring bilhin. Pakawalin si Liu Rulong, ngunit anong uri ng presyo ang ibibigay ni Ginoo Liu sa presyong ito? Yehan, sa tingin ko hindi ito angkop na lugar para mag-usap tungkol sa negosyo. Bakit hindi tayo pumili ng oras at pag-usapan ito sa ibang lugar, ano sa tingin mo? Tumingin si Liu Guangzhang kay Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, Ginoo Liu, pareho lang ito para sa akin pagdating sa negosyo. Ngayon, gusto ko lang malaman ang presyo sa iyong puso. Kung okay lang, maaari tayong magpasya ngayon. Kung hindi, mas mabuting bumalik ako at ayusin ito ng mas maaga. Kabanata 452.
Nang marinig ito, medyo pangit ang mukha ni Liu Guangzhong, ang mga salita ni Ye Han ay tila kalmado, ngunit talagang pinagbantaan niya ito, bumalik at gumawa ng mga pag-aayos. Ano ang mga pag-aayos? Upang harapin ang kanyang pamilya Liu. 80 bilyon plus 20% ng mga shares. Malamig na sinabi ni Liu Guangzhong. Kung ang sitwasyon ay hindi mas malakas kaysa sa iba, hindi hahayaan ni Liu Guangzhong na bilhin ng iba ang alahas ni Liu. Sa kanyang mga kamay, hindi lamang naging mas makapangyarihan ang alahas ni Liu, ngunit ngayon ay kailangan niya itong ibigay sa iba. Natatakot ako na kapag dumating siya sa underworld, ituturo siya ng mga nauna sa kanyang ilong at sisigawan siya. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa iba, at si Ye Han ay isang kaaway, kaya ang natatalo ay hindi lamang ang alahas ni Liu, ngunit ang kanyang buong pamilya Liu ang magbabayad para dito, at si Ye Han ay makakakuha ng hindi bababa sa isang malaking halaga ng pera upang bilhin ang alahas ni Liu, at sinasakop din nito ang 20% ng mga shares. Sa ganitong paraan, sapat na ito para mabuhay ang pamilya Liu. Walang sino man sa pamilya Liu ang may kakayahang gawing mas mataas ang antas ng alahas ni Liu. Hindi imposible na ibigay ito sa mga outsider para gawing mas malakas ito. Matapos marinig ang mga salita ni Liu Guangzhong, bahagyang ngumiti si Ye Han, at sinabi, Ginoo Liu, mukhang hindi ka taos-puso sa pakikipagnegosyo, 80 bilyon, plus 20% ng mga shares, batay sa iyong kasalukuyang sitwasyon ng alahas ni Liu, gaano karaming taon sa tingin mo ang kakailanganin upang kumita ng ganoon karami? Natatakot ako na mahirap itong gawin sa loob ng 10 taon. Pag-iisip tungkol dito sa kabilang banda, sa tingin mo ba ay aabutin ng 10 taon para sa akin na kainin ang alahas ni Liu? Sa loob ng 1 taon kaya kung mawala ang alahas ni Liu sa timog, kaya, Ginoo Liu, masyadong malaki ang iyong gana, at masyadong maliit ang aking mangkok, natatakot akong hindi ito sapat upang pakainin ka. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Liu Guangzhong at sinabi, Ye Han, bagaman ang sinabi mo ay hindi walang katotohanan, ngunit ako, ang alahas ni Liu, ay nagpapatakbo sa timog sa loob ng maraming henerasyon. Kung ito man ay mga channel sa merkado na sinasakop ko o ang network, ang mga ito ay lahat ng mahahalagang bagay. Ito ay isang di nakikitang mapagkukunan ng kayamanan, at binili mo ang alahas ni Liu, at ang mga ito ay lahat sa iyo, kaya ang mga termino na inalok ko ay napakamakatwiran. Mali. Tumingin si Ye Han kay Liu Guangzhong at sinabi, Ginoo Liu, naisip mo na ba ito? Kung sisirain ko ang iyong alahas ni Liu, tiyak na makakapagsimula ako mula sa merkado. Alam mo, mayroon pa rin tayong tinya ang makapangyarihang aliadong ito ay maaari pang ang umatake mula sa loob ng iyong grupo. Ang alahas ni Liu ay umiral na sa loob ng maraming taon, natatakot akong hindi gaanong malinis ang puwet. Ang mukha ni Liu Guangzhong ay kulay abo. Ang bawat grupo ay natural na may madilim na panig. Habang tumatagal ito, lalong magiging nakakalason ang madilim na panig na ito. Sa sandaling malaman ito, tiyak na ito ay isang nakamamatay na pinsala. Tapos gaano karami sa tingin mo ang angkop na bilhin ng aking alahas ni Liu? Tanong ni Liu Guangzhong na may pangit na mukha. Hatiin. Sinabi ni Ye Han, 40 bilyon, 10% ng mga shares. Imposible. Bago pa makapagsalita si Liu Guangzhong, biglang galit na sinabi ni Liu Jian na nakatayo sa tabi niya. Hindi tumingin si Ye Han kay Liu Jian, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Liu Guangzhong, at sinabi, Ginoo Liu, sa katunayan, hindi ka nawawalan sa mga kondisyon na inalok ko, at dapat mong makita ang kasalukuyang mga prospect sa pag-unlad ng alahas ni Joe, hindi sa loob ng ilang taon, tiyak na magiging isa ito sa mga higanti sa industriya ng alahas sa Timog Silangang Asya. Siyempre, ang ideya ng aking yuna ay ang pumasok sa dayuhang merkado ng alahas ni Joe at maging isang pandaigdigang presensya. Ito rin ay isang piraso ng taba sa isang presyong langit, kaya huwag maliitin ang 10% ng mga shares. Ang taunang dibidendo ay tiyak na ilang beses na mas mataas kaysa sa taunang kita ng alahas ni Liu. Sa katunayan, bukod sa hindi makapag-iisa bukod sa pagpapatakbo ng alahas ni Liu, kumita ka na. Sino man ay makakapagsabi ng malalaking bagay. Malamig na umungol si Liu Jian matapos marinig ito. Huminga ng malalim si Liu Guangzhong, tumingin kay Ye Han at sinabi, Ye Han, hindi ko pinagdududahan ang iyong ambisyon, ngunit kung gusto ng alahas ni Joe na gawin ito, masyadong maaga para sabihin mo iyan, kaya hindi mo kailangang gumuhit ng hindi makatotohanang malaking pay at ilagay ito sa harap ko, matanda na ako, ngunit hindi pa ako nalilito, 60 bilyon, 15%, ito ang aking huling bottom line. Umiling si Ye Han at sinabi, Ginoo Liu, ako, si Ye Han,
ay isang taong may isang salita, 40 bilyon, 10%, ito ang pinakamataas na presyo na maibibigay ko, at hindi ito magbabago. Kung masama ang pakiramdam ni Ginoo Leo, kung gayon, hindi na kailangang talakayin ang negosyong ito. Pagkatapos noon, tumayo si Yehan, tumingin kay Gulongto na tahimik na nakatayo sa gilid, at sinabi ang isang bagay na tila hindi sinasadya, Gulongto, sumunod kay Wo Chanson, mas mabuti pang sumunod ka sa akin, nagtataka ka ba kung ngayon na wala na si Chanson, bakit hindi niya ako sinalakay? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang ekspresyon ni Gulongto. Ang tanong na ito ay talagang nagpagulo sa kanya. Nagpatuloy si Yehan, ang Timog China ay isang magandang lugar, at ang South China Sea ay isang magandang lugar upang manirahan. Sa tingin ko ay maninirahan ako dito ng permanente sa hinaharap. Matanda na si Wo Chanson, at lumipas na ang kanyang panahon. Kaya, Gulongto, sa tingin ko dapat mong planuhin ang iyong kinabukasan. Matapos sabihin ito, inilahad ni Yehan ang kanyang kamay, hinawakan ang kamay ni Zhou Yuner at naglakad patungo sa labas ng hotel. Nang makita ito, ang mukha ni Liu Guangzhang ay napakapangit. Kung umalis si Yehan, kung gayon ang pamilya Liu ay magiging kanyang kaaway. Bukod dito, ang hindi malinaw na sinabi ni Yehan kanina ay nangangahulugan na sa Timog China, gusto ni Yehan na ito ay napagpasyahan na, kung si Yehan ay magiging Panginoon ng Timog China sa hinaharap, kung gayon ang kanyang pamilya Liu ay walang paraan palabas. Teka, Yehan, pumapayag ako sa iyong mga termino. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan na nakatalikod kina Liu Guangzhang at iba pa. Sa negosasyong pangnegosyo na ito, ang tagumpay ay kanya. Matapos marinig ang walang magawa na boses ni Liu Guangzhang, ngumiti si Yehan, lumingon upang tumingin kay Liu Guangzhang at sinabi, Ginoo Liu, hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito na gagawin mo sa hinaharap, dahil ikaw ang boss ay pumayag na, kaya may darating sa sanya upang tapusin ang mga formalidad sa loob ng ilang araw, at maaari ko ring pangako na hanggat ako, si Yehan, ay umiiral sa loob ng isang araw, kung gayon walang sino man sa nanay ang makakapagbagsak sa pamilya Liu. Sinabi ni Liu Guangzhang, ang aking pamilya Liu ay maaaring sumang-ayon sa iyong mga kondisyon, ngunit ang alahas ni Guo sa Xiangjiang ay interesado ring bilhin ang aking alahas ni Liu, kaya gusto mong harangan ko ang problema ng pamilya Guo sa Xiangjiang para sa iyo. Ngumiti si Yehan, walang problema, Gulongto, gumawa ng isang bagay para sa akin, paalisin ang mga tagapagmana ng pamilya Guo sa Xiangjiang mula sa South China Sea, sabihin mo lang na si Yehan ay hindi gustong makita siya dito. Ginoo, huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin ko ito para sa iyo. Tinapik ni Gulongto ang kanyang dibdib at sinabi kay Yehan. Matapos sabihin ito, umalis na talaga si Yehan sa pagkakataong ito. Sa katunayan, wala sa isip ni Yehan ang pagpatay sa pamilya Liu sa una, ngunit iniunat ni Liu Rulong ang kanyang ulo upang hayaan siyang patayin siya, kaya sumunod siya sa agos. Siyempre, tila ang pamilya Liu ay nawala ng maraming benepisyo sa negosasyong ito, ngunit ang sinabi ni Yehan kanina ay hindi biro. Sa sandaling umunlad ang alahas ni Zhou, ang 10% na stake ni Liu Guangzhang ay tiyak na magiging isang malaking kapalaran, at ang pagkawala ng pamilya Liu ay pansamantala lamang. Natapos ang negosasyon. Hindi inaasahan ni Zhou Yuner ang ganitong resulta ng maaga. Ang kanyang orihinal na ideya ay 70 bilyon, 15% ng mga shares, ngunit nang dumating ito kay Yehan, direktang naging 40 bilyon, 10% ng mga shares. Shares, ito ay isang malaking hakbang sa gitna. Bakit, nabighani sa kilos ng iyong lalaki sa pakikipagnegosasyon? Nakaupo sa taxi, nakangisi si Yehan kay Zhou Yuner na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Pero medyo walang awa ka sa pagpatay sa pamilya Liu. Hindi ka ba natatakot na kamuhian ka nila sa likod mo? Samaan daw si Zhou Yuner sa balikat ni Yehan at sinabi. Kabanata 453. Sabi ni Yehan, so ano kung kinasusuklaman nila ako? Mapupuot lang nila ako sa kanilang mga puso. Gamit ang lakas ng pamilya Liu, hindi nila magagawang saktan ako. Kapag natikman na nila ang tunay na tamis, ang dapat nilang gawin ay hindi alalahanin na kamuhian ako, ngunit pasalamatan ako mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sabi ni Zhou Yuner, sa pagkakataong ito ay dumating ako sa nanay upang bilhin ang alahas ni Liu ng maayos. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong kailangan kong makipagtalo kay Ginoo Liu, isang matandang Zoro, sa loob ng ilang araw upang makagawa ng isang kasunduan. Yehan, kailangan mo pa ring bumalik sa pagkakataong ito. Washam! Tumango si Yehan at sinabi, ang bagay sa gitnang China ay hindi pa ganap na nalutas, at maaaring tumagal ito ng mahabang panahon.
Alam ko na ang ginagawa mo ay napakamapanganib. Dapat mong bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan kapag nakikipaglaban at pumapatay. Ayaw kong maging balo sa murang edad. Mahigpit na sumando si Joe Yuner sa balikat ni Yehan at mahinang sinabi. Hindi nagsalita si Yehan, mahigpit niyang niyakap si Joe Yuner, upang mag-alala sa kanyang mga babae, kahit na sa harap ng mga mapanganib na bagay, kailangan niyang manatiling malakas upang makita sila at hindi sila hayaang malungkot at mawala ng pag-asa. Pagkatapos bumalik sa Shanghai City, agad na inilagay ni Joe Yuner ang sarili sa trabaho, at nagayos ng mga tauhan upang pumunta sa Sanya upang pumirma ng kasunduan sa alahas ni Leo upang formal na bilhin ang lahat ng alahas ni Leo. Ang mga channel sa pagbebenta ay hindi lamang nasa bansa, ang mga bansang Timog Silangang Asya at maging ang kanlurang mundo ay may sariling mga channel sa pagbebenta. Ang pagkuha ng alahas ni Leo, na lahat ay pag-aari ng alahas ni Joe, gamit ang mga channel sa pagbebenta ng alahas ni Leo bilang isang springboard, ang alahas ni Joe ay unti-unting lalabas sa bansa, nahaharap sa Timog Silangang Asya, at sa wakas ay papasok sa kanlurang mundo. Ito ang pagkuha ni Joe Yuner ng alahas ni Leo bagaman ang alahas ni Leo ay sumasakop sa isang kanais-nais na channel, ang maling marketing sa mga nakaraang taon ay nagdulot sa kanila ng paggastos ng maraming pera sa piraso na ito, at walang dagdag na pera upang palawakin ang mga benta. Ilang araw lang matapos bumalik si Yehan sa Shanghai City, nang handa ng samahan ni Yehan ang kanyang kapatid na si Ye Ching at ang iba pa sa Huashang, isang balita mula sa Huashang ang gamulat sa Huashang, at maging ang buong timog. Si Merong Tian ay pinalaya na, at binuksan niya ang channel ng gobernador, at na-promote sa isang master ng maliit na kaharian ng gobernador. Matapos lumabas ang balita, nayanig ang gitnang China, nayanig ang timog, at nalaman din ito ng Hilaga. Bagaman si Merong Tian ay nasa kanyang 30 taon na, hindi siya kapantay ni Nanalan Tian o Yehan pagdating sa pagbubukas ng governor vessel. Gayunpaman, ang ganitong uri ng talento ay napaka-nakakatakot pa rin at hindi gaanong mga henyo ang makakapagkumpara sa kanya sa sinaunang mundo ng martial arts. Binuksan ni Merong Tian ang ugat ng gobernador, at direktang kinabahan si Merong Heto, na nagre-retiro sa buong taon. Sa loob ng ilang sandali, binuksan ni Merong Heto ang ugat ng gobernador, at si Merong Heto, ang Panginoon ng Timog na Mundo sa ilalim ng lupa, ay umalis sa customs. Nadama ng mga tao sa Timog na Mundo sa ilalim ng lupa ang amoy ng digmaan sa hangin, lalo na ngayon na matapos makuha ni Yehan ang East China, inilahad niya ang kanyang kamay sa gitnang China. Lahat ay lumabas. Matapos makuha ni Yehan ang balita, sumikip ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng Huashang. Sa sandaling ito, nakaramdam si Yehan ng paparating na presyon. Si Merong Tian ay hindi isang banta sa kanya, ngunit si Merong Heto, na maaaring sugpuin sa simulan nakatira sa Jiangyutang, pinipigilan si Wu Chanzhen, pinipigilan ang Panginoon ng maraming bayani sa Timog na Mundo sa ilalim ng lupa, walang sino man ang natatakot sa kanya, kahit na si Wu Chanzhen pagkatapos umalis sa customs ay natatakot kay Merong Heto. Walang nakakaalam kung gaano kalakas si Merong Heto ngayon, ngunit tiyak na siya ay isang nakakatakot na figure na mas malakas pa kay Wu Chanzhen. Mukhang oras na para pumunta sa gitnang China. Nang umalis si Merong Heto sa customs, naipasa ni Merong Tian ang channel ng gobernador. Ang dalawang mag-ama na ito ay hindi simpleng mga tao. Kailangan niyang pumunta mismo upang pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon sa gitnang China. Hindi makatiis sa presyon. Matapos magkaroon ng ideyang ito, umalis si Yehan sa Shanghai City kinabukasan at pumunta ng diretso sa Shaoyang City, Fulen City, gitnang China. Siyempre, sumama rin siya kay Little Tiger, isang super thug na tila hindi nakakasama sa mga tao at hayop. Ang lumang paraan ay umiiral, walang sino man ang makakapagdulot ng banta sa lugar na ito. Para sa kaginhawaan, bumili sina Sun Bumiyay at ang iba pa ng isang villa sa tabi ng villa kung saan nakatira sina Exi Hanyan at ang iba pa. Hindi palaging maginhawa para sa isang grupo ng mga malalaking lalaki na manirahan kasama ang ilang mga babae. Pagkatapos dumating si Yehan sa Shaoyang City at pumasok sa villa ang ikinagulat niya ay bumaba ng bundok si Leng Wufei, at espesyal pang ang pumunta sa kanya. Hehe, Yehan? Nagulat ka ba sa pagkita mo sa akin? Nang makita si Yehan na naglalakad papasok mula sa labas ng villa, tumayo si Leng Wufei at nakangiting sinabi. Ngumiti si Yehan at sinabi, dumating si Ginoo, syempre ay nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagbaba ng bundok ni Ginoo sa pagkakataong ito. Ngumiti si Leng Wufei at sinabi, hindi nyo man lang ako inaabisuhan kapag may problema kayo. Siyempre, para sa iyo ako sa pagkakataong ito. Alam ko kung ano ang ginagawa mo sa gitnang China. Nakakatuwang makipaglaban sa angkan ng Go.
Nag-aalala ako sa iyo, at maging si Merong Heto ay kamakailan lamang na pinalaya, at mag-isa ka sa gitnang China, na isang napakamapanganib na bagay para sa iyo. May puso si Ginoo, sinabi ni Yehan pagkatapos umupo dahil espesyal na bumaba ng bundok si Ginoo para sa akin, kung gayon ay tinatanggap ko. Dahil nandito si Ginoo, sa tingin ko ay malalampasan natin ang anumang mga paghihirap. Ang pagdating ni Leng Wufei ay talagang isang malaking tulong kay Yehan. Ang paglilinang ng martial arts ni Leng Wufei ay nasa tuktok din ng Shaorendo. Maliban kina Chen Tianxing at Chen Tiantian, siya at si Yehan ang pinakamalakas dito. Siyempre, ang maliit na tigre ay isang exception. Matandang son, matapos umalis si Merong Chando sa customs, mayroon bang kilos na hindi maganda para sa atin? Tumingin si Yehan kay Son Bumi at nagtanong. Umiling si Son Bumi at sinabi, si Merong Chando ay walang ginawang aksyon laban sa atin pagkatapos niyang umalis sa customs, lahat ay napakakalmado, ngunit kamakailan lamang ay lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na may kakaibang pag-uugali sa Shaoyang City, pinaghihinalaan ko na sila ay maaaring maging mga mangangaso ng bangkay, ito lang ang mga taong ito ay hindi pa nagpapakita ng pagkapuot sa atin sa ngayon. Marami ang alam ni Leng Wufei tungkol sa lahi ng bangkay, at sinabi niya, Yehan, bagaman kakaunti lang ang mga miyembro ng lahi ng bangkay, ang lahat ng mga taong ito ay may kakaiba at hindi mahuhulaan ng mga pamamaraan, lalo na sa lugar ng Hulen Zhexiang, na siyang base camp para sa kanilang mga aktibidad. Sa Hulen, mas mainam na mag-ingat laban sa mga taong ito, maaari kang mahulog sa kanilang mga patibong nang hindi mo nalalaman. Mayroong isang talaan sa kasaysayan, nang hilingin ng matandang Zog na palayasin ang mga bangkay sa Xianyang City ginamit ng mga tao ng tribo ang kanilang mga paraan upang takutin ang 100,000 tropa ni Cao Cao. Ito ay nagpapakita kung gaano sila kalakas. Siyempre, mayroon ding mga alingaw-ngaw sa mga tao na ang matandang lalaki na si Zog Zog ay nagsaliksik ng mga kakaibang pamamaraan laban sa kaaway, at sa wakas ay ipinasa ito sa tribo ng bangkay, ngunit kahit anong sabihin mo, ang zombie clan ay kapareho ng Gu clan, ang mga pamamaraan ng dalawang supernatural power family na ito ay nakakatakot. Tumango si Yehan at sinabi, matandang son, alam mo ba kung nasaan ang mga taong ito ngayon? Umiling si Son Bumi at sinabi, ang mga taong ito ay kakaiba ang kilos. Natatakot ako na kung patuloy ko silang susundan, magagalit sila sa akin, kaya binawi ko ang Chanlong Wei pabalik. Walang nakakaalam kung nasaan ang mga taong ito ngayon. Kalimutan na natin sila sa ngayon. Sabi ni Yehan, sa ngayon kailangan nating bigyang pansin ang pamilya Merong, sila ang ating mga kakilakilabot na kaaway. Ang pagtakas ni Merong Heto ay tiyak na magiging mas mahirap kaysa kay Merong Tian. Kabanata 454. Sa ganitong paraan, matapos dumating si Yehan sa Washang, tahimik siyang nagsasanay habang naghihintay sa susunod na kilos ng pamilya Merong. Gayunpaman, habang naghihintay si Yehan, isang imbitasyon ang ipinadala sa kanya, ang imbitasyon na ito ay ipinadala ng pamilya Merong. Ang nilalaman nito ay napakasimple, nangangahulugan ito na anyayahan si Yehan na pumunta sa bahay ni Merong sa loob ng 3 araw upang lumahok sa tinatawag na alyansa. Siyempre, ang alyansang ito ay para lamang sa timog na mundo sa ilalim ng lupa ng martial arts, at si Merong Heto ay walang karapatang anyayahan ang sinaunang mundo ng martial arts na lumahok. Siya lamang ang pinuno ng martial arts ng timog na mundo sa ilalim ng lupa, hindi ang pinuno ng martial arts ng sinaunang mundo ng martial arts. Kagiliw-giliw. Matapos umalis si Merong Heto sa customs, nagdaos siya ng isang pagpupulong at inanyayahan ang Panginoon ng timog na mundo sa ilalim ng lupa at ang ilang makapangyarihang casual na mga cultivator na dumalo. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin? Hindi pa nagkaroon ng ganitong uri ng pagpupulong dati. Si Leng Heto ay walang sinabi kundi ang pagkunot ng noo. Sabi ni Chen Tianxing, nakatanggap din ng mga imbitasyon ng aming pamilya Chen. Tila gumawa ng isang malaking hakbang si Merong Heto sa pagkakataong ito, at malamang na makaapekto ito sa istruktura ng mundo sa ilalim ng lupa. Nasa loob tayo nito, kahit na mayroong isang bagay na maiiwasan hindi ito maiiwasan, at ang susunod na hakbang ay upang makita kung ano ang gagawin ni Merong Heto sa tinatawag na alyansang ito. Sabi ni Yehan, dahil gusto ng lahat na lumahok sa alyansang ito, kung gayon, sa loob ng 3 araw, pupunta tayo sa bahay ni Merong upang makipagkita sa Panginoon ng Timog na mundo sa ilalim ng lupa. Xiaohan, kailangan mo bang maghanda ng anumang bagay? Pumunta sa bahay ni Merong upang lumahok sa alyansa. Ang paglalakbay na ito ay malamang na isang lungga ng dragon at isang lungga ng tigre. Kung sasalakayin ka ng pamilya Merong sa oras na iyon, ito ay magiging lubhang pasibo para sa amin. Tumingin si Son Bumi kay Yehan at nagtanong.
Nag-isip si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, hindi angkop na dalhin ang lahat ng ating lakas sa bahay ni Merong. Kapag tayo ay ginawang mga dumplings, kakainin tayo ng hindi nag-iiwan ng anumang tira. Paano kung pupunta ako doon kapag pumunta ako sa bahay ni Merong? Ang dalawang nakatatandang lalaki ng pamilya Chen, sina Ginoo Wu Fei at Shaben, ay sumulong, Ginoo Son, kapag dumating na ang oras, ang hulan ay ibibigay sa iyo at kay Kuya Joe. Sabi ni Son Bumi, sige, kung gayon dapat kang maging maingat sa iyong sarili. Kung ikukumpara kina Jiang Yutang at Wu Chansen, si Merong Heto ay isang mas kinatatakutan na bayani. Madalas siyang gumawa ng mga bagay ayon lamang sa kanyang sariling kagustuhan. Ang pagpunta sa alyansa na ginanap ni Merong Heto ay isang dapat. Kung hindi siya pupunta, ang timog na mundo sa ilalim ng lupa ay magtatawanan lamang sa kanya, ang hari ng East China Underground World, dahil wala man lang siyang lakas ng loob na sumali sa alyansa. Si Yehan, kasama sina Chen Tianxing at Chen Tiantian, Leng Wufei at Shaben, ang 5 masters, ang lineup na ito ay dapat sapat na upang protektahan ang sarili kahit na may mangyari sa pamilya Merong. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang magkapatid na sina Chen Tianxing at Chen Tianxing ay mga master sa kaharian ng Rendo, at sila ay nasa parehong kaharian kay Wu Chanzhen. Away na ito. Siyempre, ito ang pinakamasamang plano. Marahil, nagtipon lang si Merong Heto ng isang alyansa at wala nang ginawa. May 3 araw pa bago magsimula ang pagpupulong. Hindi nagmamadali si Yehan. Ang pamilya Merong ay nasa Lanjiang City, Washang River, at kalahating araw lang ang layo mula rito. Ang hindi lang maintindihan ni Yehan ay ang pagpupulong na ito na ginanap ni Merong Heto, sino ang inanyayahan niya sa pagpupulong. Sa timog, maraming casual na mga cultivator tulad ni Ruleng Wubei, tulad ng lolo ni Shaben, at Jiu Kungji, at nakilala ko ang Ghost Master sa pamilya Chen. Karamihan sa mga masters ng mga maluwag na cultivator sa timog ay nagtatago sa ilang liblib na lugar, at kakaunti lang ang nakita ni Yehan ng mga masters ng casual na mga cultivator. Gayunpaman, ang tiyak ay si Wu Chanzhen ay tiyak na naroon sa loob ng 3 araw. Ang alyansang ito ay magiging isang pagpupulong ng mga bayani, ang mga eksperto mula sa buong mundo ay lilito sa bahay ni Merong isa-isa. May 3 araw pa, hindi nagmamadali si Yehan, at kapag wala siyang ginagawa, uupo siya kasama sina Exi Hanyan at ang iba pa at tatanungin ang sitwasyon ng Wen Chao Group. Kuya, bakit hindi ka lumipat para manirahan sa amin? Ano man, may mga bakanting silid. Isang grupo ng mga malalaking lalaki ang nakatira ng magkasama. Ang paglabas upang kumain araw-araw ay hindi maganda para sa iyong kalusugan. Sa villa ni Exi Hanyan, pinanood ni Exi Hanyan si Yehan, na nakaupo sa tapat niya at tumingin sa isang ulat ng Wen Chao Group, sinabi. Nakarinig nito, hindi sumagot si Yehan, si Lin Feizo, na nakaupo sa tabi ni Yehan na nakasandal sa isang pares ng mahabang binti, ay nagsabi, sige, nangyayari lang na ang ating yin ay umuunlad at ang yang ay bumababa, hayaan si Yehan na pumunta at tulungan kami. Punan ang Yang Chi. Nakarinig nito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay kumukurap, at pinunan niya ang kanyang enerhiya ng Yang. Ang babaeng ito ay talagang nagsasalita ng hindi dumadaan sa kanyang utak. Siyempre, ang bagay na ito ng pagpapalusog ng yin at pagpapalusog ng yang ay kailangang gawin. Tiningnan ito ni Yehan. Ang 4 na babae sa villa ay tila makakapanalo sa kanyang lakas, ngunit hindi niya talaga ito magagawa. Nakagawa na ako ng masama kay Joe Yuner, at hindi ko na siya hahayaang umalis pa. Ang isang lalaki ay maaaring maglaro, ngunit hindi basta-basta. Nang makita na hindi pumayag si Yehan, sinabi ni Zhang Yuming, sabi ko Yehan, 4 tayo dito na magagandang babae na nagsisilbi sa iyo at nagluluto para sa iyo, ayaw mo bang pumunta dito? Kailangan mo ba kaming patulugin sa gabi bago ka pumunta? Nakarinig nito, sa ilalim ng namumulang mga mata ni na Exi Hanyan at ang iba pa, tiningnan ni Yehan ang mainit at malambot na katawan ni Zhang Yuming at nakangiting masama, at sinabi, kung hindi alintana ni Senior Sister Zhang, natural na hindi ako tatanggi. Walang kwenta, iniisip mong maganda. Naramdaman ng masamang titig ni Yehan, na mula si Zhang Yuming at sinumpa si Yehan. Yehan? Si Zhang Yuming ay inosente sa ibabaw, ngunit ang mga magulong kuko sa loob ay hindi handa ako, mag-iiwan ako ng pinto para sa iyo kapag natutulog ka sa gabi, tandaan na pumunta at hanapin ako sa oras. Nakangiting nakakaakit si Lin Feizo kay Yehan, ang hitsura ay nakamamatay sa lalaki, na nagparamdam kay Yehan na nanginginig, na parang nakuryente. Lin Feizo? Sino ang pinag-uusapan mo? Nagsasalita ka ng kalokohan.
Naniniwala ka man o hindi, ipapakita ko kay Yehan ang mga hubad na litrato na kinunan mo sa sarili mo. Matapos marinig ni Zhang Yuming ang mga salita ni Lin Feizo, ang kanyang namumulang mukha ay lalong namula na parang lasing. Sige. Basta may hubad kong litrato sa iyong kamay, wala ka rin bang hubad kong litrato sa aking kamay, ihahambing natin at tingnan kung kaninong hubad na litrato ang mas matagal na titingnan ni Yehan. Sabi ni Lin Feizo sabi ng hindi sumusuko. Hoy, kayong dalawa, hindi pa kayo pumapasok sa harem, kaya nag-aaway na kayo. Sa mga tuntunin ng hugis ng katawan at kaseksihan, mas magaganda ba kayo sa akin? Sa tingin ko ay ayaw mong mapahiya sa harap ni Yehan. Nawala na. Nang makita ang postura ni Zhang Yuming at Lin Feizo, agad na sumingit si Tao Yiren ng isang salita, at inalog pa ang kanyang mapuputing hita, na nagparamdam sa mga mata ni Yehan na umiikot sa mga mahabang binti na iyon, bukas. Sa mga tuntunin ng kagandahan, ang apat na babae dito ay pantay-pantay, ngunit sa mga tuntunin ng sexy na katawan, si Tao Yiren ang nararapat na maging numero 1. Ang figure ni Zhang Yuming ay sapat na mainit, ngunit medyo mas masahol pa siya kay Tao Yiren. Pakikinig kina Zhang Yuming at sa tatlo sa kanila na nagpapahayag ng kanilang sarili sa harap ni Yehan, si Xi Hanyan, na nanonood mula sa gilid, ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, na nagparamdam sa kanya na gusto niyang kumilos sa harap ni Yehan, ngunit siya ay likas na mahinahon. Si Xi Hanyan ay hindi kasing tapang ni Zhang Yuming at iba pa. Kabanata 455. Nahaharap sa matapang na mga pang-aakit ng mga babaeng ito, hindi na kinaya ni Yehan, at pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, tungkol ito sa figurette, Senior Sister Zhang, dapat ninyong talakayin ito ng dahan-dahan, at hindi ako makikilahok, alam. Pagkatapos ng lahat, inilapag ni Yehan ang ulat sa kanyang kamay at tumakbo palabas ng vilya. Nang makita si Yehan na tumatakbo palayo ng nahihiya, biglang tumawa sina Zhang Yuming at ang iba pa. Sa katunayan, hindi talaga nila gustong ipakita kay Yehan ang kanilang mga hubad na litrato, ngunit gusto lang nilang asarin si Yehan at subukan si Yehan. Iyon lang. Ang lalaking ito, isang pagkabigo, bakit wala man lang libog? Umiling si Lin Feizo at sinabi, Zhang Yuming, tayong tatlo ay hindi siya kayang akitin. Sa tingin mo ba dahil hindi kaya ng lalaking ito, o hindi sapat ang ating alindog? Tatanungin mo ako, sino ang dapat kong tanungin? Nagkibit balikat si Zhang Yuming. Tumingin si Xi Hanyan kina Zhang Yuming at iba pa at sinabi, maaari ba kayong tumigil sa paggawa ng gulo, mayroon na siyang kasintahan, kung malaman ito ni Sister Yuner, huwag kayong palayasin. Hanyan, hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo, kaya ano kung may kasintahan ka na? Sabi ni Tao Yiren, basta hindi pa sila kasal, lahat ay may karapatang pumili, hindi pa nabanggit, aling may kakayahang lalaki sa mundong ito ang walang tatlong asawa. Ikaapat na asawa, Hanyan, kung gusto mong agawin ang pagkakataon, kung minsan ay kailangan mong maging aktibo sa iyong sarili. Nakarinig nito, ang mga mata ni Xi Hanyan ay may iniisip. Lumabas sa vilya ni Xi Hanyan, naglakad si Yehan patungo sa isang kalapit na vilya at nanatili sa mga babaeng iyon. Natatakot siya na matutokso siya sa huli, nagri-ring, isang maikling ringtone ang tumunog, ito ay ang mensahe ng SMS ni Yehan na natanggap. Kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at tumingin. Sa screen ng kanyang mobile phone, mayroong larawan ng isang babae. Ang babaeng ito ay may light makeup at walang makeup. Ang kanyang itsura ay hindi perpekto, ngunit siya ay napakaakit. May isang napakamatalinong liwanag na tumitingin sa mga matang ito, kahit na ito ay isang larawan lamang, mayroong pakiramdam na nakikita sa pamamagitan ng mga matang ito. Si Zhou Prajna ay pupunta sa timog, mag-ingat. Kumunat ang noo ni Yehan nang makita niya ang isang linya ng mga salitang babala na lumilitaw sa ibaba ng larawan. Ang babaeng ito ba ang number 1 counselor sa ilalim ni Nolan Mietian sa Hilaga, si Zhou Prajna? Sumikip ang mga mata ni Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang hitsura ni Zhou Prajna, ngunit sino ang nagpaalala sa kanya? Talaga bang pumunta sa timog si Zhou Prajna? Pagkatapos, tinawagan ni Yehan ang numero, tumunog ng 2 beses, at isang malalim na boses ang dumating mula sa kabilang panig. Malinaw na ayaw ng may-ari ng boses na makilala ng mga tao ang kanyang orihinal na boses, at sinabi, mukhang ang mensahe na ipinadala sa iyo mga bagay na nakita mo na. Oo, nakita ko na. Sabi ni Yehan, sino ka? Bakit mo sinabi sa akin ang balitang ito? Hehe, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Magkikita tayo sa hinaharap, at pagkatapos ay mauunawaan mo ang lahat. Ang may-ari ng malalim na boses sa telepono ay nagpatuloy. Si Zhou Prajna ay hindi dapat maliitin.
Ang karunungan ay maaaring tawaging walang kapantay na karunungan. Ang mundo na pag-aari ni Nolan Mietian sa Hilaga ay halos pinlano sa likod ng mga eksena. Kung makuha mo ang babaeng ito, maaari mong makuha ang mundo. Kung may kakayahan kang tanggapin siya, natutuwa akong makita ito, ngayon ay palihim siyang pumunta sa timog, walang nakakaalam tungkol dito sa labas ng mundo, at hindi ko alam kung saan siya lilito, anuman, kailangan mong mag-ingat. Salamat, kalmadong sinabi ni Yehan. Hehe, hindi na kailangan, may utang ako sa iyo noon. May isang maluwag na buntong hininga sa malalim na boses, maaari mo akong tawagan sa numerong ito kung makakaharap ka ng anumang problema sa hinaharap. Matapos magsalita, ibinaba ng kabilang panig ang telepono. Pinakinggan ni Yehan ang bulag na boses na nagmumula sa telepono, at pagkatapos na manahimik ng ilang sandali, tinawagan niya ang numero ni Old John. Hehe, ano ang magagawa ko para sa iyo? Ang masiglang boses ni Old John ay dumating sa telepono. Bago pumunta si Yehan sa South China, binigyan niya si Old John ng huling paggamot. Ngayon ang sakit na zombie ni Old John ay ganap na gumaling, at ang mga tao ay bumalik sa kanlurang mundo. Sabi ni Yehan, Old John, gusto kong hanapin ang isang numero para sa akin at tingnan kung sino ang may-ari ng numerong ito. Sige, ipadala mo ang numero dito, at i-message kita sa loob ng 10 minuto. Ipinadala ni Yehan ang numero kanina kay Old John. Sino ang misteryosong taong ito? Bakit pinili na tulungan siya? Hindi alam ni Yehan ang mga bagay na ito. Ayaw ni Yehan sa pakiramdam na ang ganitong uri ng bagay ay lampas sa kanyang kontrol, maliban kung alam niya kung sino ang taong ito. 5 minuto lang ang lumipas, tinawagan ni Old John ang cellphone ni Yehan at sinabi, tiningnan ko na ang numero na ipinadala mo lang sa akin. Ito ay isang bearer card. Hindi ko malalaman kung sino ang may-ari. Ngunit hayaan mong tulungan kitang bigyang pansin, ang numerong ito ay kasalukuyang ginagamit sa Yanjing City, ang iyong bansa. Yanjing. Kumunat ang noo ni Yehan. Sa Yanjing City, bukod sa pamilya Zhang at Sito Zhenchen na tutulong sa kanya ng buong puso, sino pa ang tutulong sa kanya? Ang pamilya Zhang at Sito Zhenchen ay hindi gagamit ng misteryosong paraang ito upang ipaalam sa kanya na mag-ingat kay Zhug Prajna. Sino ang misteryosong taong ito sa Yanjing City na nagpaalala sa kanya? Yanjing, si Ginoo Yan ay umupo sa recliner at dahan-dahang ibinaba ang telepono. Ang mga sulok ng kanyang mga mata ay medyo basa. Ang batang iyon, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng totoong pag-uusap. Ang nasa Shanks noong araw na iyon ay hindi binibilang. Alam niya na ang bata ay ang kanyang nag-iisang apo, ang sanggol na kinuha noong digmaan. Bagaman ang pamilya Yan at ang ilang pamilya sa Yanjing City ay nanalo sa mapanganib na laro noon, nawala ang pamilya Yan sa kanilang nag-iisang apo. Ang number 1 beauty sa Yanjing, si Yan Qingmo, ay nawala ng kanyang nag-iisang anak. Ang baliw na itinuturing ang makapangyarihan sa mundo na parang mga langgam ay nalulungkot na umatras, at hindi na nagtatanong tungkol sa mga gawain ng mundo. Matandang lalaki, umiiyak ka. Emosyonal na sinabi ni Keyang sa likod ng matandang lalaki na si Yan. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng mga luha sa mga mata ng matandang lalaki. Walang kwenta, aling mga mata ng aso ang nakakita sa akin na umiiyak, may buhangin sa aking mga mata. Matigas na nagtalo ang matandang lalaki na si Yan. Kabanata 456. Hehe, nakikita ito ng 2 kong mata ng aso. Dahil bulag ang 2 aso mo. Bulag, kaya pa kitang pagsilbihan ng ilang taon. Walang kwenta, kung hindi mo sasabihin sa akin, mawawalan ka na ba ng lakas? Sa sandaling ito, ang 2 matatandang lalaki, na ang pinagsamang edad ay halos 150 taon na, ay nag-aaway na parang 2 bata. Matandang lalaki, bantayan mo si Nolan Mietian para makita kung kailan siya aalis sa customs. Sa pagkakataong ito ay alam natin na si Zhog Banroo ay palihim na pumunta sa Timog, ito ay isang tunay na swerte. Gayon din, bantayan mo ako sa Timog. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya sa Timog. Sabi ni matandang lalaki Yan kay Keyang. Tumango si Keyang at sinabi, matandang lalaki, huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng isang tao sa Timog, at anumang mangyari doon ay ipapaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Mabuti iyon, nga pala, kumusta na ang malaking lambat na hiniling kong ihagis mo sa Hilaga? Tanong ni matandang lalaki Yan. Sabi ni Keyang na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, handa na ang lahat, hintayin na lang natin silang ihanda ang kanilang sarili. Sige. Sino mang nanakit sa aking apo noong araw na iyon, isa-isa kong ipababayad sa kanila ang presyo. Ang unang hakbang, kukunin ko ang mga maliliit na lalaki mula sa Quinayingwi bilang isang malaking regalo para sa aking apo.
Ginoo Yan may mga pagsabog ng malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Sa sandaling ito, siya, si Ginoo Yan, ay nabuhay hanggang sa palayaw na matandang Zoro sa Yanjing City. Ang mapanganib na laro noon ay nilalaro ng payat, matabang matandang lalaking ito. Magmungkahi at magbigay ng payo mula sa likuran. Sa villa, matapos marinig ni Yehan na banggitin ang balita na si Zog Prajna ay palihim na pumunta sa timog sa Hilaga, lahat ay kumunat ang noo. Si Zog Prajna ay pumunta sa timog sa oras na ito, na hindi magandang balita para sa kanila. Siya ay dumating sa timog, syempre hindi siya dumating dito. Para sa kasiyahan, bilang tagapayo sa tabi ni Nolan Mietian, gagawin niya ang lahat upang tulungan si Nolan Mietian na alisin ang kanyang kalaban. Sabi ni Yehan, Ginoo Son, bigyang pansin ng Washang sa panahong ito, hayaang palihim na subaybayan ng Chanlungwei ang balita kay Zog Banroo, kung hindi sapat ang mga tauhan, tanungin sina Hiao Zhang at ang iba pa, may kutob ako na ang babaeng iyon ay maaaring dumating sa isang sulok ng Washang pinapanood niya kami ng palihim. Sabi ni Sun Bumi, ang gitnang China ay hindi pa ang ating sakop. Mahirap talagang maghanap ng isang taong gustong magtago dito. Kokentaken ko na ngayon ang Huadong at hihilingin kay Hiao Zhang na maglipat ng isang tao dito. Nagpatuloy si Yehan, tungkol sa kanyang kinaroroonan, mas interesado ako sa gagawin niya. Bilang isang ina po ng pamilya Zog, ang babaeng ito ay walang kapantay sa karunungan. Tila magkakaroon ng isang seryosong paligsahan sa akin at sa kanya. Ngunit, sino ang mananalo sa paligsahang ito? Sa ngayon, ang sitwasyon ni Yehan sa gitnang China ay hindi kanais-nais sa kanya. Si Merong Heto ay lumabas na, si Wo Chanzen ay lumabas na rin, at sa dilim, walang kilos sa Xingyi Gate, kasama si Zog Prajna na nagtatago sa dilim sa ngayon. 3 araw ang mabilis na lumipas, at nang dumating ang ikatlong araw, isang sasakyan ang dahan-daang nagmaneho patungo sa Helen Province sa gitnang China. Sa tanghali, dumating ang sasakyan sa Helenjiang City, ang punong tanggapan ng pamilya Merong. Sa kalye ng Jiangcheng ngayon, may ilang mga tao na may kakaibang damit at kakaibang pag-uugali. 2 beses na mas marami kaysa karaniwan. Ang tirahan ng pamilya Merong ay ang Merong Villa sa Jiangcheng. Ang bilang ito ay mas malaki kaysa sa nasa Jiangyutang. Mula sa malayo, ang villa sa ilalim ng nakakapasong araw ay mukhang marilag at mahiwaga, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng hindi mapapasukan. Sa daan patungo sa Merong Villa, tinitigan ni Yehan ang villa na may kalmado at walang pakialam na titig. Sa isang sandali, nang dumating ang sasakyan sa Merong Villa, isang madugong aura ang sumugod sa kanyang mukha. Sa pasukan ng villa, isang grupo ng mga gwardya ang nagbigay ng isang makapangyarihang madugong aura. Ang mga taong ito ay lahat ng death squad ng pamilya Merong. Gamit ang death team bilang mga tagapaglingkod na nag-aanyaya, ang pamilya Merong, natatakot din ako na may kahulugan ito ng pagpapakita sa labas ng mundo. Si Merong Heto ay matagal nang nagkukulong, at ngayon ay umaalis na siya sa pagkukulong. Dapat niyang ipaalam sa mga tao na sa timog siya ay Merong Heto siya ang tunay na Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa. Ang mga sasakyan ay hindi pinapayagang pumasok sa Merong Villa. Maraming sasakyan na nakaparada na sa labas ng villa. Matapos makalabas sina Yehan at ang iba pa sa sasakyan, naglakad sila patungo sa pasukan ng villa. Tigil, pikite ang iyong imbitasyon. Isang death squad ang walang pakialam na tumingin kina Yehan at iba pa. Kinuha ni Yehan ang imbitasyon at ibinigay ito. Matapos tingnan ng death squad, sina Yehan at ang iba pa ay nakakita na mayroong isang nakatagong pagnanais na pumatay sa mga mata ng taong ito. Siyempre, ang miyembrong ito ng death squad ay hindi pinigilan sina Yehan at ang iba pa, hayaan silang pumasok sa villa. Ang Merong Villa ay napakalaki, at ang bilang ng mga gwardya, mga tagapaglingkod, at mga masters na nakatago sa dilim ay hindi bababa sa malapit sa 1,000. Kabilang dito, ang Merong Guard ang may pinakamaraming bilang, sinusundan ng Death Squad, at pagkatapos ay ang pinakalihim na koponan ng pamilya Merong. Kapangyarihan, ang Diyos ng kamatayan ay pinangunahan ng isang tao, sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa plaza ng Merong Villa. Sa sandaling ito, ang plaza ay naitayo na, at isang malaking pulang carpet ang umaabot sa plaza. Sa dulo ng pulang carpet, mayroong isang mesa na may mga prutas na merienda at iba pa. Sa sandaling ito, mayroon ng ilang inanyayahang panauhin na nakaupo sa tabi ng mga medyo mababang mesa na ito. Nakaupo silang nakatapak sa harap ng mga mesa. Meng, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Merong Heto? Walang nakakaalam pa. Ang pagdating ni Yehan at ang iba pa ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga taong ito. Bagaman marami sa mga panauhing ito ay nasa semi-tago na estado, alam pa rin nila ang mga taong dapat nilang malaman. Ang mga kapatid na Chen at Leng Wufei, alam nila.
Oo, narinig na rin nila ang pangalan ni Yehan. Kabanata 457. Nahaharap sa mga matang sumusukat ng mga taong ito, tahimik na umupo sina Yehan at ang iba pa sa harap ng 5 mesa. Kaya naman pala ang mga kapatid mula sa pamilya Chen sa Taiyuan, at si Leng Wufei. Sa ilalim ng mga titig na ito, yumuko ang isang matandang lalaki sa mga kapatid na Chen at kay Leng Wufei. Ang matandang lalaking ito ay may pangit na mukha at isang bukol sa likod na nagbibigay ng isang masamang hitsura. Kaya naman pala ang matandang lalaking bukol, matagal na tayong hindi nagkikita. Yumuko rin si Chen Tianxing sa matandang lalaking bukol at sinabi. Sabi ng kamelyo, matagal na. Kung bibilangin ang oras, nawala na ang aking kamelyo sa mga ilog at lawa ng higit sa 10 taon. Kung hindi dahil kay Merong Heto sa pagkakataong ito, natatakot akong nasa aking bahay pa rin ako ngayon. Mabuhay ang aking masayang buhay. Sabi ni Chen Tianxing, sa tingin ko ay lilibot ang bukol sa mga ilog at lawa kapag may oras siya. Masyado na siyang matagal na nanatili sa mga bundok at halos mawala na siya sa mundo. Haha, tama ka. Narinig ko na si Jiang Yutang sa East China ay pinatay ng isang batang junior sa pagkakataong ito. Sa tingin ko ito ang bagong hari ng mundo sa ilalim ng lupa sa East China. Ang mga mata ng bukol ay nahulog kay Yehan. Sumikip ang kanyang mga mata at sinabi. Kalmadong sinabi ni Yehan, pinupuri ako ni Senior Liao, hindi ako maglakas loob na maging hari, isang maliit na laban lang ito. Naglalaro, wala sa mga taong naruroon ang gustong maniwala sa sinabi ni Yehan. Kung ito ay isang maliit na laban, ihahaba mo pa ba ang iyong kamay sa gitnang China? Alam na alam ng mga taong ito ang mga ambisyon ni Yehan, ngunit ang labanan sa mundo sa ilalim ng lupa ay walang kinalaman sa kanila, hanggat hindi ito nakakaapekto sa kanila, ang ibang mga tao ay maaaring gumawa ng maraming ingay hanggat gusto nila. Yehan, ang matandang lalaking bukol na ito ay tinatawag na Tuoweng. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa akin. Siya ay nasa 12 ranggo sa listahan ng tigre. Huwag siyang maliitin bilang isang bukol. Ang kanyang nakatagong armas ay masasabing madugong. Noon, namatay sa kanya maraming master sa ilalim ng nakatagong armas na ito. Sa harap ng mesa sa tabi ni Yehan, ipinakikilala ni Leng Wufei ang taong dumating dito kay Yehan. Ang lalaki sa tabi ng lalaking kamelyo ay tinatawag na Sword Lord ng mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa at siya ay isang napakahusay na mandirigma. Noon, siya ang unang labanan ng katanyagan ay nang ang ugat ng gobernador ay binuksan pa lamang, isang kalaban na nagbukas na ng ugat ng gobernador ang dumating sa pintuan, ngunit pinatay siya nito ng isang espada. Sa mga tuntunin ng paggamit ng espada, hindi ako maihahambing sa kanya. Mag-ingat! Nakarinig ng mga salita ni Leng Wufei, ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa walang pakialam na lalaki sa tabi ng bukol, at sinabi, Janjen, siya ba ang ikawalong ranggo na Janjen? Tumango si Leng Wufei, tumingin sa lahat ng panauhin, at sinabi, oo, siya nga, ngunit sa pagkakaalam ko, ang Swordmaster ay nagsasanay ng paggamit ng espada sa malalim na bundok at matandang kagubatan na hindi alam ng lahat, at lumitaw siya rito ngayon. Mula sa alyansa, tila ang plano ni Muronghe sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Ginoo, totoo bang ang mga taong dumating dito ngayon ay lahat ng mga master sa listahan ng tigre? Tanong ni Yehan. Paano mo nalaman? Gulat na tumingin si Leng Wufei kay Yehan. Hula. Ngumiti si Yehan, Tuoweng at Janjen, dalawang master sa listahan ng tigre, ay lumitaw na. Sa katunayan, hindi mahirap makita ang pinagmula ng iba. Espesyal na tinawag ni Merong Heto ang mga masters na ito sa listahan ng tigre, tiyak na may layunin. Sa tingin ko rin, at ang mga taong darating dito ay lahat ng mga masters sa tuktok ng listahan ng tigre. Sabi ni Leng Wufei, ang malaking matandang lalaki sa tabi ni Janjen ay tinatawag na ninuno ng Nanquan. Ang kanyang mga kamao ay walang hangganang makapangyarihan. Minsan niyang nilinis ang timog. Maraming mga masters ng panloob na boxing na nagpapakilabot sa mga tao. Ang patriarka ng Nanquan, ika-10 sa listahan ng tigre. Sumikip ang mga mata ni Yehan at sinabi, alam na ni Yehan ang mga masters sa listahan ng tigre noon, bagaman hindi pa niya nakikita ang mga taong ito, ngunit ang kanyang pangalan ay pamilyar. Nagpatuloy si Leng Wufei, sa ilalim ng patriarka ng Nanquan ay ang Bloody Sword King. Ang taong ito ay lubhang uhaw sa dugo. Madalas niyang tinatrito ang kaaway nang hindi iniiwan ang kanyang buhay at pinapatay silang lahat. Maaari siyang ituring na isang kilalang master. Bloodhand Sword King, ika-9 sa listahan ng tigre. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa Bloodhand Sword King. Pagkatapos ng Bloody Sword King, dapat mong narinig ang dalawang pangalang ito.
Sabi ni Leng Wufei, ang dalawang ito ay sina Tian Ming at 7 kills ayon sa pagkakasunod-sunod. Sila ay kasing sikat ni Zhang Dao, at sila ay mga maalamat na figure sa Chinese assassin world. Ang ikapitong pagpatay ay ang ika-6, at ang kapalaran ay ang ikapito. Alam na ni Yehan ang dalawang maalamat na figurang ito sa Chinese assassin world tulad ng kanilang mga kaaway. Yehan, hindi mo dapat maliitin ang magandang babaeng ito sa susunod. Naaalala mo pa ba ang lason ng Duan Hansan, ang magnanakaw na si Zhou Laishang? Tanong ni Leng Wufei kay Yehan. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan ang magandang babae. Hindi masasabi ng babae ang kanyang eksaktong edad, siya ay nasa kanyang unang 40 mula sa kanyang hitsura, ngunit ang mga taong dumating dito ngayon ay hindi maaaring hatulan ang kanilang edad mula sa kanilang hitsura. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa magandang babae, at sinabi niya, Ginoo, ito ba ang may-ari ng Duanhan Valley, ang lason na babaeng si Luo Saniang? Tama iyan. Sabi ni Leng Wufei, matay sa pagiging isang babae, si Luo Saniang ay nakapagpigil sa mga masters tulad ni Nakisha, Tianming, at Sword Lord sa Dragon and Tiger Ranking Battle, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang lason na teknik. Mayroong isang nakakatakot na pag-iral sa likod ni Saniang, at siya ang gumagamit ng lason. Tumango si Yehan. Ang Broken Soul Valley ay kilala bilang isang ipinagbabawal na lugar. Hindi lamang ito nangangahulugan na mayroong isang kakaibang lason sa Valley of Broken Soul, ngunit higit sa lahat, mayroong isang supermaster na mahusay sa paggamit ng lason sa Valley of Broken Soul. Master, lason na babae. Tungkol naman sa ika-4 na ranggo na lalaki, siya ay isang baliw na nagsanay ng Iron Shirt hanggang sa ika-8 antas. Kakaunti lang ang mga armas sa mundo na makakapag-iwan ng marka sa kanya. Iron Man Shijing Prison. Dahan-dahang binigkas ni Yehan ang isang pangalan. Sa Dragon and Tiger Ranking Battle noong taong iyon, nakipaglaban si Iron Man Shijing Prison kay Jiang Yutang. Pareho silang nagdusa ng mga pagkalugi. Sa huli, natalo ni Jiang Yutang ang mga resulta ay natalo si Shijing Gayo at nanalo ng ikatlong pwesto sa listahan ng Tigre. Kabanata 458. Tungkol naman sa dalawang posisyon ng pangalawa at una sa listahan ng Tigre, sila ay sina Wo Chanzhen at Merong Heto. Si Zhao Hengtian ay walang ranggo sa Tiger Ranking, at ang Dragon and Tiger Ranking Wars ay ginaganap lamang laban sa mundo sa ilalim ng lupa ng China. Ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts ay hindi makikilahok sa ganitong uri ng kompetisyon. Para sa kanila, hinahamak nila ang ganitong uri ng ranggo, at lalong hinahamak ang secular na mundo master. Matapos umalis si Zhao Hengtian sa Xingyiman, ang mga taong tulad ni Merong Heto at Wo Chanzhen ay sikat na sa listahan ng Tigre. Pagkatapos, bagaman natalo ni Zhao Hengtian si Wo Chanzhen, hindi niya maagaw ang posisyon ni Wo Chanzhen. Maliban na lang kung ito ay ang susunod na labanan sa ranggo ng Dragon and Tiger, ang isang head-on na pagkatalo sa ilalim ng paningin ng lahat ay makikilala. Tiningnan ni Yehan ang madla mula sa malayo. Ang mga taong dumating dito ngayon, bukod sa mga ipinakilala ni Leng Wufei kanina, mayroon ding ilang mga tao na kilalang mga masters din sa listahan ng Tigre, ngunit ang mga taong ito ay hindi gaanong mataas ang ranggo kaysa sa mga nauna, ngunit ang pinakamababa. Ang mga ranggo ay lahat ng ika-15 masters sa listahan ng Tigre. Ang alyansang ito ay isang pagpupulong ng mga bayani na nagtitipon ng pinakamakapangyarihang grupo ng mga casual na cultivator sa timog na mundo sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Leng Wufei, nang sinusuri ni Yehan ang mga nangungunang eksperto sa Tiger Ranking, sinusuri din ng ilang tao sa Tiger Ranking si Yehan. Ang bagong hari ng mundo sa ilalim ng lupa sa East China ay may kakayahang patayin ang pangatlo sa Tiger Ranking na si Jiang Yutang. Talagang mas malakas ba siya kay Jiang Yutang? Para sa kanila, tila imposible ito, dahil masyadong bata si Yehan, kahit na si Yehan ay ang number 1 genius sa sinaunang mundo ng martial arts, kahit na nagsimula siyang magsanay mula sa sinapupunan, imposible para sa kanya na maging napakalakas. Narinig ko na ang batang ito na nagngangalang Yehan ay may napakamakapangyarihang koponan, ang Chanlong Wei, at ang lahat ng nasa loob nito ay isang master na nagbukas ng ugat ng gobernador. Hindi nakakagulat, tila ang pagkamatay ni Jiang Yutang ay maaaring hindi ginawa ni Yehan mismo, kung hindi man ang lakas ng batang ito ay magiging napaka-heaven-defying. Lihim na tumango ang mga taong nasa paligid, ang ganitong resulta ay nasa loob ng kanilang katanggap-tanggap na saklaw. Siyempre, tama ang sinabi ng mga taong ito. Hindi si Yehan ang nag-iisa na pumatay kay Jiang Yutang. Ang lahat ng Chanlong Wei ang sama-samang pumatay sa kanya. Si Jiang Yutang, kung gayon ay tiyak na may kakayahan siyang labanan si Jiang Yutang, at maging ang pagpatay sa kanya ng harapan.
Noon, ang lakas ni Jiang Yutang ay nasa tuktok lamang ng Xiaorendo, at si Yehan ay nasa antas na ito ngayon. Habang ganito ang pagtinginan ng lahat sa isa't isa, sa sandaling ito, si Wu Chanzhen ay lumitaw sa pulang carpet sa plaza. Ang figurang iyon ay naglalakad na parang tigre, na may matangkad na katawan na naglalabas ng walang kapantay na pagiging makapangyarihan, matatalim na mata, at walang kapantay na pagiging makapangyarihan. Sa sandaling ito, siya ay naglakad siya ng may isang mabaliw na ngiti, at sa tabi ni Wu Chanzhen, sinusundan ng magandang bihis na Black Widow at King Kong na mukhang napakaganda. Haha, lahat, huli na si Chanzhen. Tumingin sa grupo ng mga makapangyarihang grupo sa timog na mundo sa ilalim ng lupa na nakaupo ng nakatapak sa plaza, si Wu Chanzhen ay tumawa ng malakas, at umupo ng nakatapak sa kanyang upuan. Ang posisyon ay nasa harapan, 3 metro lang ang layo mula sa pangunahing upuan. Wu Chanzhen, matagal na tayong hindi nagkikita. Tila bumuti pa ang iyong lakas. Tumingin kay Wu Chanzhen na nakaupo ng nakatapak, sumikip ang mga mata ni Iron Man Shi Jinggyo at sinabi ito. Natalo lang sila sa 3 tao, ang una ay si Merong Heto, ang pangalawa ay si Wu Chanzhen, at ang pangatlo ay syempre ang patay na si Jiang Yutang. Shi Jinggyo, hindi ko alam kung anong antas na ang iyong iron shirt ay nilinang. Tumingin kay Shi Jinggyo si Wu Chanzhen at bahagyang ngumiti, ngunit mayroong espiritu ng pakikipaglaban sa mga makapangyarihang matang iyon. Ang mga tauhang naglaban noon, ngayon na tayo ay nagkikita ulit, habang siya ay nagpapabuti, ang ibang mga tao ba ay nagpapabuti na rin. Wu Chanzhen, gusto mo bang subukan? Ang mga mata ni Shi Jinggyo ay naglalabas din ng walang hangganang intensyon sa pakikipaglaban, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at isang mabangis na amoy ang pinakawalan mula sa kanya, nararamdaman matapos makita ang hininga na ito mula sa katawan ni Shi Jinggyo, nagbago ang mga ekspresyon ng mga taong nasa paligid niya. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang pag-unlad ni Shi Jinggyo ay hindi rin dapat maliitin. Huwag magmadali. Tumawa ng malakas si Wu Chanzhen, at sinabi, Shi Jinggyo, may 1 taon pa bago magsimula ang labanan ng listahan ng dragon at tigre. Kung hindi mo ako hahanapin kita. Para sa akin, sa katunayan ikaw ay isang mas mahirap na kalaban kaysa kay Jiang Yutang. Nakakalungkot na wala na si Jiang Yutang ngayon. Isang pagsisisi ang sumili sa mga mata ni Shi Jinggyo. Natalo siya ni Jiang Yutang noon, at palagi siyang nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Ngayon napatay na si Jiang Yutang, ang peklat na ito ay nasa kanyang puso rin. Ito ay maaaring maging isang awa lamang. Nakarinig nito, sinabi ni Wu Chanzhen na may ngiti, Shi Jinggyo, bagaman wala na si Jiang Yutang, ang taong sumire kay Jiang Yutang ay nandito pa rin. Kung gusto mong maghiganti, bakit hindi mo siya tanungin na subukan? Ang pagkatalo sa kanya ay katumbas ng pagkatalo kay Jiang Yutang. Nakarinig ng mga salita ni Wu Chanzhen, kumunot ang noo ni Yehan, Wu Chanzhen, sinusubukan mo bang magdulot ng problema sa kanya? Sa tingin ko ito ay isang magandang mungkahi. Sa oras na ito, narinig ang duguan ng ngiti ng Bloody Sword King, at sinabi niya, ang lahat ng gumagawa nito ay isang taong sikat noon, at ang mga karapat-dapat na umupo dito ay natural na isang taong sikat na sa listahan ng tigre sa loob ng mahabang panahon, anong karapatan ang mayroon ang isang batang brat na maging pantay sa atin? Nakarinig ng mga salitang ito, maliban kina Yehan at sa kanyang sariling mga tao, ang mga mata ng lahat ng naruroon ay kumislap. Tinitingnan ni Bloody Sword King si Yehan. Ang problema ni Yehan, maaari bang maging manunood ang mga kapatid na Chen? Gagawa ba ng hakbang si Leng Wufei? Bloodhand Sword King, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin kay Bloodhand Sword King si Leng Wufei, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Bagaman malayo si Leng Wufei sa Bloodhand Sword King sa listahan ng tigre, ngunit si Leng Wufei ay hindi matatakot sa Bloodhand Knife King. Wala namang kawili-wili, gusto ko lang sabihin na ang ilang mga tao ay hindi dapat umupo dito. Sabi ni Bloody Sword King na may pang-ooyem. Kaya, maaari mo akong paalisan sa halip na ang pamilya Merong. Kalmadong tiningnan ni Yehan ang Bloody Sword King, na gustong gamitin ang pangalan ng mas matandang henerasyon upang saktan siya, isang baguhan. Ang Hand Knife King ay natatakot na nagkamali siya ng tawag. Bata, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kailan ko sinabi na mapapalitan ko ang pamilya Merong? Malamig na tumingin si Bloody Sword King kay Yehan. Kung papalitan niya ang pamilya Merong, hindi ba niya papalitan si Merong Heto? Tumawa si Yehan at sinabi, dahil ganoon, ang pamilya Merong ay hindi nagsasalita. Nakaupo ako dito. Ano ang problema mo, isang matandang walang kwenta? Ikaw. Nagalit ang Bloody Sword King, ang kanyang mga mata ay puno ng madugong kasamaan,
at sinabi, "Bata, huwag mong isipin na ikaw ang hari ng mundo sa ilalim ng lupa sa East China at hindi ako maglakas loob na hawakan ka. Kung gusto mong mamatay, matanda ngayon ay pinutol kita ng kutsilyo. Kung gayon ay maaari mong subukan ito. Sino ang pumatay kanino sa huli?" Nang makita ng mga tao sa paligid ang aura ng mga espada at pana ng dalawang lalaki, agad nilang sinuri sina Yehan at Bloody Sword King, na parang nanunood ng kaguluhan. Kung ang Bloody Sword King ay talagang nakikipag-away sa panig ni Yehan, maaari rin itong hayaang tingnan nila ang lakas ng mga tao sa magkabilang panig. Kabanata 459. Walang kwenta, kung hindi kita papatay ngayon, hindi ka tatawaging Bloody Sword King. Sa ilalim ng titig ng karamihan, biglang tumayo ang Bloody Sword King, may hawak na isang dugong pulang espada sa kanyang kamay. Mahalagang espada, bagaman ang mahalagang espada na ito ay hindi pa nabubunot, naglalabas na ito ng malakas na aura ng pagnanais na pumatay. Hehe, Bloody Sword King? Ano ang nagpagalit sa iyo ng sobra? Gayunpaman, nang handa nang makipaglaban si Bloody Sword King kay Yehan, lumitaw si Merong Heto, ang nagpasimula ng alyansa. Sa harap ng plaza, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang itim na damit ang naglakad-lakad. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay may matatag na mukha, makapal na kilay at malalaking mata, at ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod. Mayroong aura ng paghahari sa kanyang walang pakialam na mga mata, na nagparamdam sa mga tao nakatingin sa gilid. Matapos makita ang paglitaw ni Merong Heto, lahat ng tao sa plaza ay ibinaling ang kanilang atensyon sa kanya. Si Merong Heto, ang Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa sa timog, ay makapangyarihan. Sa labanan ng listahan ng Dragon at Tigre, nag-iisa niyang nadaig ang maraming masters sa timog at kinuha ang unang posisyon sa listahan ng Tigre. Matapos makita ang hitsura ni Merong Heto, ang mga masters mula sa buong timog sa plaza ay ibinaling ang kanilang mga mata sa kanya. Sa likod ni Merong Heto, sina Merong Chando, Merong Jiu, at ang Killer Myth War Sword 3 na kamakailan lamang ay sumikat sa Hilaga at Timog ay sumunod, tao. Ngayon, ano ang layunin ni Merong Heto sa pagtitipon-tipon ng alyansang ito? Ito ang pag-aalinlangan sa puso ng mga naruroon. Ito ang unang pagkakataon para kay Yehan na makita ang Panginoon ng Timog na mundo sa ilalim ng lupa. Ang unang pagkakataon na makita niya si Merong Heto, bibigyan niya ang mga tao ng isang kakila-kilabot na pakiramdam na siya ang hari, siya ang pinuno, na uri ng ang hindi nakikitang momentum ay nakaapekto na sa kalagayan ng maraming masters sa paligid. Para bang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad-lakad ay ang Diyos na kanilang pinagmamasdan, maaari lamang silang sumuko sa harap ng Diyos na ito, na hindi naglakas loob na magkaroon ng kaunting pagnanais na lumaban. Matapos madama ang eksena na ito, nagbago ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya. Sa ganitong antas ng paglilinang, ang lakas ni Merong Heto ay talagang hindi masusukat. Matapos umalis sa custom sa pagkakataong ito, sa anong hakbang naabot ang kanyang lakas. Nang makita ang lalaking naglalakad patungo sa kanya na may mga mata ng hari, hindi komportable na sinabi ng Bloody Sword King, "Pangulo Merong, nagbibiro lang ako sa isang junior na hindi alam ang taas ng langit at lupa." Hehe. Hindi nakakapinsala ang magbiro, lahat ay mangyaring umupo. Iwinagayway ni Merong Heto ang kanyang mahabang damit, at dahan-dahang umupo sa upuan na para sa kanya, nakatingin sa mga masters mula sa buong timog na may mga mata na parang hari, kalmado at matalim nang makita si Merong Heto sa oras na ito, ang mga mata ni Wu Chanzen ay naging medyo nag-aalala, at ang 10 daliri na inilagay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Umupo rin sina Merong Chando at ang iba pa sa posisyon sa ibaba ni Merong Heto. Nahaharap sa mga mata ng lahat, si Merong Heto ay mukhang napakakalmado. Ang kanyang mga mata ay isa-isang nag-scan sa madla. Isang uri ng pakiramdam na parang liwanag sa likod. Sa oras na ito, naramdaman ni Yehan na ang mga mata ni Merong Heto ay nahulog sa kanya, at sa isang iglap, nakaramdam si Yehan ng walang katapusang presyon na bumabagsak sa kanya, at mayroong isang kakilakilabot na banta sa aurang ito, presyon. Gayunpaman, nahaharap sa titig ni Merong Heto, bagaman nagulat si Yehan, nanatili siyang kalmado at ang kanyang mga mata ay kalmado. Tinitingnan din niya ang posisyon ni Merong Heto, ang Panginoon ng Timog na Mundo sa ilalim ng lupa at ang East China Underground World. Ang bagong hari, sa sandaling ito, ay nagtinginan. Ang ganitong uri ng pagtitig ay tumagal ng 1 buong minuto, at ang kakaibang kapaligiran na kumakalat sa hangin ay nagparamdam sa lahat ng mga masters sa plaza na nagyayelo ang kanilang mga mata. Gayunpaman, ang pagtitig ni Yehan at Merong Heto ay hindi nagtagal. Nang ang mga mata ni Merong Heto ay umalis sa katawan ni Yehan, nawala ang kakaibang kapaligiran sa hangin.
Yehan, ayos ka lang. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ni Yehan ay nahulog sa kanya, naglakas loob silang tumingin kay Merong Heto, ang Panginoon ng Timog na Mundo sa ilalim ng lupa, at lahat sila ay nagulat sa tapang na ipinakita ni Yehan. Ayos lang. Umiling si Yehan, ngunit ang hindi alam ng sinuman ay bagaman kalmado si Yehan sa ibabaw sa sandaling ito, ang kanyang mga palad ay nabasa na ng pawis. Nakatingin sa Panginoong si Merong Heto, ang uri ng ampresyon ay hindi kayang tiisin ng sinuman, at nakaramdam si Yehan ng kakilakilabot na banta mula kay Merong Heto. Pinuno Merong, hindi ko alam kung ano ang layunin ng pagpupulong na tinawag mo sa pagkakataong ito. Sa tingin ko ang lahat ay lubhang nalilito tungkol dito, maaari mo bang linawin ang mga pag-aalinlangan sa isipan ng lahat? Si Wu Chanzen ay nakaupo sa ilalim ng mapa ng Merong River, itinaas niya ang kanyang ulo at kalmadong sinabi kay Merong Heto. Sa sandaling sabihin ito ni Wu Chanzen, lahat ng taong nakaupo sa paligid ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Merong Heto. Sa pagkakataong ito, ano ba talaga ang gusto ni Merong Heto? Kung ito ay upang ipakita ang kanyang sariling lakas pagkatapos umalis sa customs, at upang ipakita sa mga masters ng Timog na Mundo sa ilalim ng lupa, nagawa na ito ni Merong Heto. Gamit ang kanyang kakilakilabot na lakas, walang sino man dito ang kanyang kalaban. Nakarinig nito, bahagya siyang ngumiti si Merong Heto, ang kanyang mga mata ng paghamak sa lahat ng mga bayani ay dumaan sa madla, at pagkatapos ay sinabi, lahat, ang dahilan kung bakit tinawag ko ang lahat sa Merong Villa ngayon ay dahil nagkukulong ako sa loob ng maraming taon at hindi ko alam ang mga pagbabago sa labas ng mundo. Ngayon gusto kong lumabas para makita kung gaano core aming matatandang kaibigan ang natitira, ngunit batay sa sitwasyon ngayon, lahat ay nandito maliban kay Jiang Yutang. Nakarinig nito, nanahimik ang mga tao sa plaza. Nakatingin sa madla na may mga mata na puno ng paghamak, nagpatuloy si Merong Heto. Pangalawa, sa tingin ko alam na ngayon ng lahat na ang panganay na anak ni Merong Heto, si Merong Tian, ay nagbukas ng channel ng gobernador at naging isang walang kapantay na henyo sa mundo sa ilalim ng lupa sa timog ko. Ang pagtawag sa lahat dito ngayon ay nangangahulugan din na ipagdiwang ito, at lalakad ako sa mga ilog at lawa buong araw mula ngayon, at sana ay alagaan ninyo ako. Hehe, binabati kita, Pinuno Merong. Ang binata na si Merong ay may natitirang talento. Binuksan na niya ang channel ng gobernador sa murang edad. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang napakamalakas na tao siya at mamamahala sa timog. Panipi tuldok panipi. Paligid, ang mga congratulatory na tinig ay patuloy na narinig, kahit na ang mga taong ito ay taos pusong bumati o nagsasalita lang, masaya si Merong Heto. Ang kanyang anak ay nagbukas ng channel ng gobernador sa kanyang 30 taon. Hindi labis na ilarawan ito bilang isang dragon at isang phoenix. Nahaharap sa mga congratulatory na tinig sa paligid, si Merong Tian, na ang bida sa sandaling ito, ay napakakalmado at walang pakialam. Kahit na binuksan na niya ang channel ng gobernador, alam niya na hindi pa ito ang oras para ipakita ang kanyang pagmamataas, dahil sa itaas niya, may dalawa pang tao na pumipigil sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa dalawang taong ito ay magkakaroon siya ng karapatang maging mapagmataas. Pangatlo, tumingin si Merong Heto sa madla, at dahan-dahan niyang sinabi. Ngayon na binuksan na ng aking anak ang channel ng gobernador, kaya niyang alagaan ang lahat. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat sa pamilya Merong ngayon. Bagaman ako, ang pinuno ng mundo ng martial arts, ay umiiral, ang malawak na timog ay hindi nagkakaisa, ito ay isang gulo, at may patuloy na mga pagtatalo. Sa makatuwid, ngayon, ako, si Merong Heto, ay umaasa na matutulungan ng lahat ang aking anak na si Merong Chando na pag-isahin ang mundo sa ilalim ng lupa sa timog. Dapat mayroong isang may kakayahang pinuno, hindi mga silo at nagpapatayan sa isa't isa. Ano? Kabanata 460. Nang sabihin ito ni Merong Heto, nagulat ang mga bayani, at ang kanilang mga mukha ay naging napakapangit sa isang iglap. Hindi imposible na pag-isahin ang timog na mundo sa ilalim ng lupa, ngunit kung sila ang mga sikat na master sa listahan ng tigre upang tulungan si Merong Chando na mamuno sa timog na mundo sa ilalim ng lupa, imposible para sa isang batang junior na kumilos bilang isang pawn at sumuko sa kanyang mga paa. Sa sandaling ito, ang mukha ni Wu Chanzen ay medyo pangit din. Matapos lumabas si Merong Heto mula sa customs, ang kanyang ambisyon ay napakalaki, upang pag-isahin ang timog na mundo sa ilalim ng lupa, kung gayon, hindi ba niya, ang Panginoon ng timog na China na mundo sa ilalim ng lupa, ay gustong pretuhin si Merong. Pamilya, lahat sila ay yumuko kay Merong Tian. Si Yehan at ang iba pa ay lubos na nagulat sa mga salita ni Merong Heto.
Marahil, ito ang tunay na intensyon ni Merong Heto sa pagtitipon-tipon ng alyansang ito. Gusto niyang pasunurin ang lahat ng eksperto sa Timog na Mundo sa ilalim ng lupa kay Merong Chando. Tulungan siyang pag-isahin ang Timog na Mundo sa ilalim ng lupa. Ito ang ambisyon ni Merong Heto, upang pag-isahin ang Timog na Mundo sa ilalim ng lupa. Dapat mayroong isang may kakayahang pinuno sa Timog na Mundo sa ilalim ng lupa, hindi isang gulo, ngunit ang pinunong ito ay hindi si Merong Heto mismo, ngunit ang kanyang anak na si Merong Chando. Ngayon, binuksan na ni Merong Tian ang channel ng gobernador, ngunit hindi sapat ang kanyang impluensya. Gusto niyang mamuno sa mundo sa ilalim ng lupa sa timog, at lalabas si Merong Heto at yuyugyug ang eksena. Ang hakbang ni Merong Heto ay upang maglatag ng daan para kay Merong Chando, alisin ang mga hadlang para sa kanya, at pag-isahin ang timog na mundo sa ilalim ng lupa. Marahil ay ihahabon niya ang kanyang mga paa sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa. Upang sakupin ang isang bansa, dapat munang linisin ang mundo sa ilalim ng lupa sa timog at mag-recruit ng mga masters. Nang walang mga alalahanin, si Merong Chando ay maaaring makaramdam ng ginhawa upang makipagkompetensya sa henyo na iyon sa hilaga, at mag-stage ng isang walang kapantay na paligsahan. Sa plaza, ang mga masters mula sa buong timog, ang kanilang mga mukha ay medyo pangit. Napakalaki ng ambisyon ni Merong Heto. Imposible para sa kanila na sumuko sa pamilya Merong at kay Merong Chando. Kahit na gusto ni Merong Heto na ang mga taong ito ay sumuko sa kanyang mga paa, magiging napakahirap. Sa ibabaw, ang grupo ng mga masters sa Timog na Mundo sa ilalim ng lupa ay nirerespeto si Merong Heto bilang pinuno ng alyansa ng martial arts, ngunit iyon din ay dahil masyadong makapangyarihan si Merong Heto, ngunit, talagang gusto ni Merong Heto na pilitin silang gumawa ng isang bagay, ang kuneho ay nasukol at kinagat ang mga tao, hindi pa nabanggit ang mga ito. Nakatingin sa mga ekspresyon sa mga mukha ng mga naroroon, malakas na sinabi ni Merong Heto, hindi ko alam kung ano ang inyong palagay sa aking mungkahi. Nakarinig nito, ang mga masters mula sa buong timog na dumating dito ay kumunat ang noo, hindi alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Merong Heto. Nang makita ito, biglang naging malamig ang boses ni Merong Heto, maaari bang ang akin, ang pinuno ng timog na alyansa ng martial arts, ay napakahirap para sa inyong sagutin. Nakarinig nito, tumayo si Shi Jinggayo at sinabi, Pinuno Merong, patawarin mo ako sa iyong mungkahi, at si Shi Jinggayo ay hindi maaaring sumang-ayon sa iyo. Hindi ko kailanman ginagambala ang mga gawain ng mundo sa ilalim ng lupa sa timog. Kung tinawag mo kami sa Merong Villa ngayon dahil lang dito, sa tingin ko oras na para umalis ako, si Shi Jinggayo. Nang makita si Shi Jinggayo na sinasabi ito ng may kalmadong ekspresyon, hinangaan pa rin ito ng mga naruroon sa kanilang mga puso. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Shi Jinggayo, isang kakilakilabot na korsyon ang biglang binalot sa mundo. Gamit ang aurang ito, ang mga mukha ng lahat sa plaza ay nagbago ng husto dahil mayroong isang nanginginig na intensyon na pumatay sa aurang ito. Sa sandaling ito, nakaramdam si Merong Heto ng pagnanais na pumatay kay Shi Jinggayo, at ang mga pangil ng Panginoong iyon noong mga panahong iyon ay dahan-daang ipinakita. Si Merong Heto, hindi siya isang taong mahinahon ang puso. Kung may sino mang manggahas na sumuwi sa kanyang mga intensyon, tiyak na ito ay dahil sa kanyang kakilakilabot na suntok na ang lahat ng naruroon ay hindi naglakas loob na magsalita. Shi Jinggayo, sigurado ka ba? Ang mga mata ni Merong Heto, na naglalaman ng walang katapusang intensyon na pumatay, ay nahulog kay Shi Jinggayo, at dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mga tao sa timog ay halos nakalimutan na ang mga pamamaraan ng kanyang Merong Heto. Ngayon, tiyak na ipapakita niya muli ang kanyang walang awa na mga pamamaraan sa harap ng mga tao, upang ang mga taong ito ay maalala kung paano niya pinamunuan ang mundo sa ilalim ng lupa sa timog. Pinuno Merong, kung hindi ako sumang-ayon, posible bang gusto mo pa rin akong patayin, Shi Jinggayo? Tumingin si Shi Jinggayo kay Merong Heto na may intensyon sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata, nakuyam ang kanyang mga kamao, ang kanyang pag-uugali na ganito, ay upang magbigay ng hamon kay Merong Heto, ang Panginoon ng Timog na Mundo sa ilalim ng lupa. Sa paligid, ang mga pares ng mga mata ay nagsimulang gumalaw, kahit na ang mga mata ni Wu Chanzen ay sumilay ng paghanga. Shi Jinggayo, tila gusto mo akong hamanin, mabuti iyan. Bahagya siyang ngumiti si Merong Heto, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga nakatitig na mata ay walang katapusang pinakawalan, at sinabi, kung ikaw, Shi Jinggayo, ay makakapili sa akin ngayon hindi natalo, kung gayon, hahayaan kitang umalis ng buhay sa Merong Villa. Nakarinig nito, ang mga mukha ng mga nakapaligid na masters ay biglang nagbago muli.
Maaari bang ang mga salita ni Merong Heto ay nangangahulugan na kung ang mga taong naruroon ngayon ay hindi sumasang-ayon sa kanya, sisimulan niya silang patayin. Ang isang makapangyarihang lalaki, malamig na tiningnan ng mga kapatid na Chen si Merong Heto, at hindi maiwasang mahigpit na ikuyong ni Yehan ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang lalaking tumingin sa mga masters sa timog, maaari ba talaga niyang tiyakin na harapin ang grupong ito ng mga masters ng mag-isa? Lahat kayo. Kung ganoon ang kaso, kung gayon ang lakas ni Merong Heto ay dapat na muling suriin. Pinuno Merong, mangyaring turuan mo ako. Ang mga mata ni Shi Jingyo ay puno ng intensyon sa pakikipaglaban. Matapos yumuko ang kanyang mga kamay kay Merong Heto, isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, at mayroong isang ugnayan ng kabaliwan sa kanyang matatag na mukha. Shi Jingyo? Natalo ka noon sa akin, ngunit ngayon, mamamatay ka sa aking mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang kakilakilabot na itim na anino ay parang kidlat na bumaba mula sa langit. Sa isang iglap, si Merong Heto ay napakabilis na hindi ito nakikita ng mga tao. Ang itim na anino ay sumabog sa nakaraan. Boom! Ang kakilakilabot na paghaharap, tulad ng isang nakakagulat na kulog, ay nag-ugong sa mundo sa loob ng mahabang panahon, at ang marahas na momentum ay nagwalas sa madla, na nagparamdam sa ilang mas mahina na mga tao na mahirap huminga. Matapos ang pagbanggaan ng kamao na ito, ang lahat ng mga galaw sa mundo ay tumigil, at lahat ng mga mata ay nahulog sa lalaking mayabang na nakatayo sa bukid na may mga kamay sa likod ng kanyang likod. Ang kanyang malamig, matalim at makapangyarihang mga mata ay parang isang hari na bumababa, walang talo. Sa harap ni Merong Heto, si Shi Jingyo, na ika-4 na ranggo sa listahan ng tigre, ay nahulog sa lupa at nagsuka ng dugo. Ang kanyang mukha ay napakaputla at ang kanyang paghinga ay mahina. Malinaw na si Shi Jingyo ay malubhang nasugatan ng suntok ni Merong Heto. Matapos makita ang eksena na ito, lahat ay nagulat. Si Shi Jingyo ay ika-4 na ranggo sa listahan ng tigre. Matapos ang mga taon ng pagsasanay, siya ay magiging mas malakas lamang. Gayunpaman, siya ay ganap na hindi makatiis sa lakas ng suntok ni Merong Heto. Kaya, gaano kalakas si Merong Heto? Ang punto. Ang mga tao dito, sino ang makakapagpigil sa kanya? Naramdaman ang takot at malalim na takot na pinakawalan mula sa mga mata ng mga tao sa paligid niya. Ang mga mata ni Merong Heto ay tumingin sa madla, at ang kanyang mga mata ay muling dumaan sa lahat ng tao isa-isa, na nagdulot ng walang katapusang presyon sa lahat.